Habang ang mundo ay patuloy ang pakikidigma sa di matapos-tapos na pandemyang ating kinakaharap ngayon, andito naman ang digmaang Russia at Ukraine. Samot-sari ang mga opinyon ng bawat tao patungkol sa mainit na usaping ito, Russian o Ukrainian man, at maging ang mga tao sa buong mundo. Isa sa mga tanong ng mga nakararami, sino nga ba si Volodymyr Zelensky na siyang ika-6 at kasalukuyang presidente ng Ukraine? It's time, Solid Archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sino nga ba si Volodymyr Zelensky at ano ang kanyang propesyon bago siya pumasok sa mundo ng politika? Alam nyo ba na bago pa man maging isang presidente si Volodymyr Zelensky, siya ay dating komedyante sa bansang Ukraine. Mahigit na 4 na taon ang nakalipas. Si Volodymyr Zelensky ay isa sa mga pinakasikat na komedyante sa bansang Ukraine. Siya ay pinanganak noong ika-25 ng Enero taong 1978 sa Kryvyi Rih na dating kilala bilang Ukrainian Soviet Socialist Republic. Nagmula siya sa isang Hudyong pamilya. Ang kanyang ama na si Oleksandr Zelensky ay isang propesor at pinuno ng Department of Cybernetics and Computing Hardware sa Kryvyi Rih State University of Economics and Technology. At ang kanyang ina na si Rima Zelenska ay dating nagtatrabaho bilang isang inhinyero. Sa edad na 16 na taon, naipasa niya ang pagsusulit sa Ingles bilang kanyang foreign language at nakatanggap ng isang education grant upang mag-aral sa Israel na siya namang tinutulan ng kanyang ama na maglaon. Nakakuha siya ng law degree mula sa Kryvyi Rih Institute of Economics at naging bahagi ng Kryvyi Rih National University. At nung siya ay humantong sa edad na 17 taong gulang, sumali siya sa local competition sa komedya na hindi nagtagal ay inanyayahan siya na sumali sa United Ukrainian Team na tinatawag na Zaporizhzhia Kryvyi Rih Transit na naging daan sa kanyang kasikatan bilang isang aktor at komedyante. At alam nyo ba na may kahalintulad ang mga pangyayaring sa dating TV series na pinagbidahan ni Zelensky sa kanyang tunay na buhay? Tulad nga ng isang senaryo mula sa kanyang dating palabas na pinamagatang Servant of the People. Mula sa pagiging ordinaryong mamamayan ng kanyang bansa, siya ay naihalal sa pinakamataas na posisyon nito. Ang TV show na ito ay patungkol sa isang guro na nagreklamo sa korupsyon ng kanilang bansa at nag-viral ang kanilang video, at dahil dito siya ay sumikat at humantong sa pagiging presidente. Sinong mag-aakala na ang role niyang ginagampanan bilang presidente sa isang satirical TV show ay magkakatotoo pala sa kanyang buhay? Ang TV series na ito ay hindi lang nagpasikat kay Zelensky. Ito ang kanyang naging hakbang para sa kanyang totoong presidential campaign. April 2019, matapos ang panghuling episode na kanyang show, naging presidente si Zelensky ng Ukraine. 2019, nang mahalal si Volodymyr Zelensky bilang presidente ng Ukraine. Ngunit inakala ng iba na ito ay isang joke. Ngunit nang binuo ni Zelensky ang grassroots party nito na tinawag din niyang Servant of the People, gaya ng sa kanyang reality show, nanalo siya via landslide vote at natalo ang dating presidente na si Petro Poroshenko. Tila isang comedy araw ang naganap sa kanilang politika. Ngunit ngayon, wala nang tumatawa mula nang pasukin ng Russia ang Ukraine. Simula noong February 24, si Zelensky ngayon ang naging boses ng mga Ukrainian na naipit sa digmaan. Sa mga video na nakapost sa social media, simula na pasukin ang kanilang bansa, isang malakas, determinado at presidential na tingnan si Zelensky. Sinasabing hindi na nga comedy role ang kinalalagyan ngayon ni Zelensky, na minsang naging boses din sa pelikulang Paddington at Paddington 2 sa lengguaheng Ukrainian. Nakasalalay din kay Zelensky ang kapakanan ng bansang Ukraine kung ito ay matututok sa giyera o muling magiging mapayapa. Bilang kasalukuyang presidente ng kanyang bansa, siya ang naging sentro ngayon ng digmaang nangyayari ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Zelensky sa isang video na napost matapos mailunsad ng Russia ang pagsalakay nito sa Ukraine, nandito tayong lahat upang ipagtanggol ang ating kalayaan, ang ating bansa. Mabuhay ang mga kalalakihan at kababaihan nagtatanggol sa amin. Mabuhay ang Ukraine, mabuhay ang mga bayani. At ayon naman kay Samuel Wulik na isang assistant professor sa University of Texas, sa palagay ko ang nakaraan ni Zelensky bilang isang aktor at komedyante ay mahalaga sa kanyang pamamahala sa sitwasyong kinakaharap niya ngayon. Nasanay siyang palaging nasa harap ng kamera. Sanay na siyang mag-perform. Dagdag pa ni Woolley na tumaas daw ang ratings ni Zelensky dahil sa katapangan na naipakita nito sa pagtayo para sa bansang Ukraine. At sa kabila ng kaliwat kanang pag-atake ng pwersa ng mga Ruso, nananatiling palaban ang presidente
presidente ng Ukraine at sa pagkabigla ng mga nakararami, si Zelensky na lumaki sa timog silangang Ukraine ay tinuturing bilang isang mabuting pinuno. Maging sa katunayan pa nga na siya ay inakalang puppet ng oligarkiyang si Kolomoisky. Ngunit pinabulaanan niya ito at sinabing isa siyang crusader na laban sa mga oligarko. At kamakailan nga ay inalakad ni Zelensky ang aplikasyon na sumali sa European Union na siyang sumisimbolo bilang isang malaking hakbang para sa Ukraine na maaaring tumagal pa ng ilang taon bago may sa katuparan, at isang bagay na malamang na hindi maaayunan ng Pangulo ng Russia si Vladimir Putin na siyang nag-akusa sa bansang US na hinihila ang Ukraine papunta sa orbit nito. Sa kabila ng mga papuri at may iba ring bumabatikos sa nasabing Pangulo ng bansang Ukraine na ngayon ay nasa gitna ng isang digmaan laban sa Russia na sa katunayan ay sinasabi ng iba ay hudyat ng simula ng World War III para sa mga mamamayan ng Ukraine. Siya ay kanilang tinitingala hindi bilang isang komedyante kundi bilang isang seryosong pinuno na nagtatanggol sa kanyang bansa. So ayan, Solid Archers, ano ang iyong reaksyon sa video ito patungkol kay President Zelensky? Ang digmaang Russia versus Ukraine ba ang siyang magiging simula ng World War III? O baka may pag-asa pang mag-subside ang nasabing alitan ng dalawang bansa? Kung meron ka mang reaksyon, i-comment mo lamang sa ibaba. Hanggang sa susunod mga Solid Archers, it's time